Tulad ng inaasahan, si Wilson na siyang nasa hagdan ay tumigil sa paglalakad. Ang mukha niya may madilim na ekspresyon. Gustong tumulong ng sekretary ngunit pinigilan siya ni Wilson. Gusto niyang malaman kung anong sasabihin ng mga anak niya. Kalmadong sinabi ni Pamela, "Juliana, hindi mo ba alam kung bakit ako nagpakasal? Kung hindi ka mahal ni Dad, paano ako magpapakasal? Hindi tama na pag-usapan natin ang problema ng pamilya natin dito sa opisina. Dapat kang tumigil." Pagkatapos itong sabihin, gusto niya maglakad patungo sa elevator. Ngunit lumapit ng mabilis si Juliana. "Ano? Ayaw mo kong kalabanin? Nasaan ang yabang mo? Anong nangyari sa dila mo na magaling magsalita, ha? Ang lakas ng loob mo na hindi ako awayin ngayon. Sino ka para magpanggap na mahina ka? Punyeta ka?" Hinihintay ni Pamela na gumawa ng gulo si Juliana. Tumingin siya kay Juliana at sinabi niya, "Mahal ka ni Dad at sa'yo niya ibibigay ang negosyo pagdating ng panahon. Gumawa lang ako ng paraan para sa'yo." "O talaga ba, Pamela? Sinong may alam kung may binabala ka?" Habang lumalapit si Juliana, mas umaatras si Pamela. "Wala ako sa mga Murphy. Ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilya. Hindi ako makikipaglaban para dito. Sino nagsabi na siya lang ang tagapagmana ng mga Murphy?" Ang boses na ito'y matalas. Tumahimik ang buong lobby. Tumitig ang lahat sa direksyon na pinanggalingan ng boses. Nabigla sila. Ang mukha ni Wilson ay may madilim na ekspresyon. Tumingin siya na may dismaya kay Juliana at tumayo siya sa tabi ni Pamela. Ang boses niya malalim habang nagsasalita siya. "Pamela, tandaan mo, isa ka ring Murphy. Anak din kita." Wala siyang sinabi. Si Juliana na sa tabi ay agad na tumitig at galit kay Pamela. "Dad!" Nagsalita si Pamela. "Dad, hindi ko gustong makipag-away at ayaw kong awayin ng kapatid ko. Alam ko na may pangarap ka para sa kanya." Nainis si Wilson, malayo pa para sabihing nararapat siya para maging isang tagapagmana. "Dad, ikaw." Lumaki ang mga mata ni Juliana at hindi siya makapaniwala. Si Pamela na nakatayo sa tabi ni Wilson ay mukhang kalmado. May nakatagong ngisi sa sulok ng kanyang mga labi. Nainis si Juliana. Wala na siyang inisip na kahit na ano. Tinaas niyang kamay niya para saktan si Pamela. Walang intensyon si Pamela na iwasan ito. Gayunpaman, hinawakan ni Wilson ang braso ni Juliana bago ito tumama. "Dad! Tapos ka na ba?" Nagagalit si Wilson. "Dad, tingnan niyo siya. Ang punyetang ito'y gumagawa ng bitak sa relasyon natin. Sa harap natin mismo." "Juliana," ang galit na sinabi ni Wilson. "Sino tinatawag mong punyeta? Kapatid mo si Pamela. Pero itong tawag mo sa kanya? Wala lang ba ako sa'yo?" "Kayo!" Hindi makapaniwala si Pamela na itong tatay niya. Hindi ganito si Wilson dati. Si Juliana ang tanging prinsesa ng mga Murphy. Kinagat ni Juliana ang labi niya at namulang mga mata niya. Tumitig siya ng galit kay Wilson. "Dad, bakit kayo kumakampi sa kanya? Sinong tunay na anak ninyo? Sa tingin mo ba hindi ko kilala kung sino mga anak ko?" Suminghal si Wilson. "Anak ko kayong pareho. Kapag nagsalita ka ulit ng ganito, mag-ingat ka." Umatras si Juliana, nanginginig siya sa galit. Suminghal si Pamela. "Wag po kayong magalit, Dad. Hindi po ito sinasadya ng kapatid ko. Bukod pa dito, tinrato niya ako ng ganito simula pa nung bata kami. Sanay na ako dito." "Ikaw!" Humakbang palapit si Pamela. "Juliana, tayo ang mga Murphy. Galing tayo sa isang pamilya. Magkasama tayo sa lungkot at kasiyahan. Ang mapahiya kay ibig sabihin ay napahiya din si Dad. Kung gusto mo magdabog sa akin sa susunod, gawin mo sa lugar kung saan tayo lang ang nandoon. Pwede mo gawin ang kahit na anong gusto mo sa akin, pero wag mo ipahiya si Dad sa publiko." Namutla si Juliana. Tumitig siya kay Pamela. Ang bawat salita niya tilak tumatarak sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng magalit sa sandaling ito. "Ha? Hindi ko inaasahan na magpapanggap na wala kang pakialam noon. Pero malupit ka kapag lumaban ka." Malamig ang itsura ni Pamela habang binanggit niya ang bawat salita. "Gusto ko lang na maging mapayapa tayo." Tumalikod si Juliana at umalis siya ng naiinis. Habang pinapanood na umalis si Juliana, aksidenteng tumingin siya sa natutuwang mukha ni Wilson. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Sa katotohanan, sina Pamela at Juliana ay piraso lang ng plano ni Wilson. "Dad, babalik na po ako sa opisina." "Sige," ngumiti si Wilson.
Tama ako tungkol sa'yo, Pamela. Magsikap ka at siguradong makakakuha ka ng share ng Murphy Group pagdating ng panahon. Ngumiti si Pamela ngunit parang wala siyang pakialam. Gayunpaman, mas kinamumuhian niya si Wilson ngayon. Medyo moody siya nang bumalik siya sa bahay. Naglilinis ng sahig si Maddox habang pumipito. Ngumiti siya ng masaya na makita niyang umuwi na si Pamela. Kamusta naman, wifey? Pinakita niyang bunga na pagsisikap niya sa buong hapon. Tumingin sa paligid si Pamela, isang problema to. Ang lalaking ito hindi marunong sa mga gawaing bahay. Hindi magandang ginagawa niya dahil meron pang mga basang lugar sa buong paligid. Kinolekta niya mga damit mula sa balkonahe. Gayunpaman sa halip na tupiin niya ang mga ito, parang nilagay niya lang ito sa pwesto ng basta-basta. Hindi niya nilagay ang mga bagay sa kwarto sa lugar kung nasan ito noon. Tumakbo na sabik si Maddox papuntang kusina. Nilabas niyang kaldero at mga plato. Tinignan to ni Pamela. Spaghetting laman? Simula nung kinasal sila noong nakaraang kalahating taon, hindi niya kaya magluto. Ang spaghetti mukhang hindi maganda. Pinilit ngumiti ni Pamela. Parang masaya siya nang makita niya na pinagpapawisan ngunit sabik si Denver. Kinimas niya ang leeg nito at yumakap siya na parang isang kuting. Masaya siya kahit na ano'y pagkain ng asawa. Sinabi ng mahina ni Pamela, "Habi, naalala mo nung bagong kasal tayo at wala kang magawang kahit na ano? Pinagsisilbihan kita at nagluluto ako para sa'yo nung umuwi ako." Ngumiti siya. "Nairita ka ba sa akin nun?" "Oo," sinuntok siya ni Pamela. "Gusto kitang sakalin. Paano naman ngayon? Gumaling na ba ako na sobra?" At least ay nakakapagluto ka na ngayon. Pero hindi to maganda." "Anong sinabi mo?" Tumingin ng matalas si Maddox kay Pamela. Tinanggal niyang apron, mukhang masama ang loob niya. "Mababang tingin mo sa secret recipe na matagal kong inaral? Dapat kang bumawi sa akin ngayon." Tumawa ng masaya si Pamela. Kumuha siya ng isang malaking plato ng spaghetti at kinain niya ito na parang isang mabuting bata. "Kumain ka pa. Nakakaakit ang tingin ni Maddox. Dapat tayong dumiretso sa gagawin natin pagkatapos mong kumain." Halos nabulunan si Pamela. Ibinaba niyang tinidor. Mabilis ang tibok ng puso. Ang gagawin na tinutukoy ng lalaki ay doon. Wala nang iba pa, maliban sa... Namulang mga pisngi ni Pamela hanggang sa tainga. "Ano problema?" "Wala," ang mahinang sagot ni Pamela. Palihim siyang sumulyap kay Maddox habang kumakain siya ng spaghetti. Ngumuso siya. Anong nasa isip ng lalaking to? Paano niya nalaman na itong huling araw ng period ni Pamela? Mas lalong namulang mukha ni Pamela. Kumakain lang ng spaghetti si Pamela. Kaya bakit namumulang mukha niya? Umubo ng mahina si Maddox at tumingin siya kay Pamela. Hindi niya mapigilan na ngumiti. "Mukhang nahanap mo ng lugar mo sa Murphy Group. May magandang nangyari ba?" Dumilim ang mga mata ni Pamela nang marinig niya ito. Binaba niyang tinidor. Naalala niya mga nangyari sa nakaraang mga araw. Pati na rin ang paggawa ng gulo ni Juliana sa company lobby. Habang nakikinig ng tahimik si Maddox, hindi niya maisip kung gaano kalungkot at mag-isa si Pamela sa Murphy Group kahit naisip itong family business. Ang sitwasyon niya ay mas mahirap kaysa sa iba. Gayunpaman, kailangan tong tiisin ni Pamela. "Hindi siya pwede, Habi. Kinausap ako ni Dad ngayong araw. Sinabi niya na gusto niya akong mag-manage ng HR department." Lumaki ang mga mata ni Maddox. Ang HR department ay isang mahalagang functional department sa isang kumpanya. Walang mapupunta sa posisyon ng ma-manage nito kung hindi sila pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, ang intensyon ni Wilson ay kahina-hinala. Ngumiti si Maddox at makikitang pagiging tuso sa mga mata niya habang tinatanong niya na kung may malalim na boses. "Pumayag ka ba?" Tinanggihan ko siya, syempre. Ang malakas at klarong sagot ng babae. "Bakit?" Ang tanong ni Pamela pagkatapos tumingin kay Maddox. Ang HR at Finance Department ang pinakamahalagang department sa kumpanya. Base sa pagkatao ng dad ko, siya mismong magbabantay sa mga tao at sa pera. Maraming taon na silang kasal ni Jasmine, habang si Juliana ay nasa kumpanya ng maraming taon. Hindi sila nagkaroon ng kahit na anong desisyon sa HR at Finance. Kaya bakit nararapat sa akin ang posisyon na yon? Walang sinabi si Maddox ngunit may bahid ng sang-ayon sa mga mata niya. May dalawang posibilidad. Nagpatuloy si Pamela sa pagsusuri. Kung hindi niya ako sinusubok para makita kung gusto kong kunin ng Murphy Group, gumagawa siya ng gulo sa pagitan namin ni Juliana. Kapag pumayag ako, hindi ako titigilan nila Jasmine at Juliana. Habang tumatagal ang away namin, mas magiging masaya si Dad. Kaya ayaw ko mapunta sa gulo.
Sumubo siya ng spaghetti. Naglabas sa Denver ng isang piraso ng tissue at pinunasan niya mga labi ni Pamela. Nakakaakit ang tingin niya, matalino talagang asawa ko. Galing ito sa puso. Akala niya nagpakasal siya sa isang tahimik at mahinang asawa at hindi niya inaasahan na magugulat siya ng paulit-ulit kay Pamela. Hindi isang trumpet vine si Pamela na kailangan ng suporta. Isa siyang cotton tree na nakatayo ng mataas sa tabi ng Maddox. Ang mga ugat niya ay matatag ang kapit sa lupa habang ang mga dahon niya ay nakahawak sa langit. Gayunpaman habang ganito si Pamela, mas nag-aalala si Maddox sa kinabukasan nila. Ngumiti na nakakaakit si Pamela kay Maddox. Napagtanto mo na ngayon na nagpakasal ka sa isang trophy, hindi ba? Ngumiti si Maddox at nanatili siyang tahimik. Nilaro niyang buhok ni Pamela. Wifey, sinasayang mong talento mo sa pagtrabaho sa Murphy Group. Matalino ka, baka ikaw ang dapat na maging boss. Gusto ko yan. Napabuntong hininga si Pamela at inubos niya ang pagkain niya. Pagkatapos ay humiga siya sa sofa habang hinihimas ang tiyan niya. Ngumiti si Maddox habang naguhugas siya ng plato. Pinunasan niya ang mga kamay niya at nakita niyang nakahiga sa sofa si Pamela. Ang malakas na mga braso ng lalaki yumakap na mahigpit kay Pamela habang nakatingin sa mga mata ni Maddox. Biglang naalala ni Pamela. Dapat tayong dumiretso sa gagawin natin pagkatapos mong kumain. Namulang mukha ni Pamela at yumuko siya. Hinayaan niya na yakapin siya ni Maddox. Sinabi niya na nahihiya. Habi, sandali lang, nabigla si Maddox. Sandali lang, hindi ba't sinabi mong gusto mo? Sandali lang, marami akong kinain. Pagkalipas ng ilang sandali, napagtanto ni Maddox kung anong sinasabi ni Pamela. Pinigilan niya pagtawa niya. Sinabi niya na ng mamaos na boses, "Dadalhin kita sa labas." Nabigla si Pamela at tumitig siya kay Maddox habang pumipikit. Ano? Hinimas ni Maddox si Pamela sa ulo. Masyado ba siyang malaswang ganito laging reaksyon ni Pamela? Agad nung naisip ni Pamela nung sinabi niyang dediretso sila sa gagawin nila. Si Maddox ang nagturo kay Pamela na mag-isip ng ganito. Ngumisi siya. Hindi niya naitagong pride sa kanyang ngiti. Humigpit ang kamao ni Pamela at sinuntok niya ng malakas si Maddox sa dibdib. Denver! Okay, hawak niyang malit na kamay ni Pamela sa palad niya. Ang gagawin natin na tinutukoy ko'y dadalhin kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Hindi ba't marami kang kinain? Tumawa si Maddox. Dadalhin kita sa isang lugar para matunaw mong pagkain. Lumabas sila pagkatapos magbihis ni Pamela. Sumakay sila ng bus at tren, dumating sila sa business district na malapit sa Beast. Sa timog pagkatapos maglakad ng konti. Kahit na hindi to kasing sigla ng city center, ang artisan mood nito ay dumagdag sa ganda ng mga kalye sa paligid. Kaya naman ito ay naging isang lugar kung saan nagtipon ng mga batang mahilig sa arts. Kahit na taga rito si Pamela, minsan lang siyang pumunta dito. Tumingin siya sa paligid na para bang pumasok siya sa isang bagong playground. Hawak ni Maddox ang kamay niya habang naglalakad sila sa kalsada, sa ilalim ng mga puno ng sycamore. Hindi nagtagal, huminto sila sa isang shop. Lumaki ang mga mata ni Pamela na para bang natamaan siya ng isang bagay. Habi, ano to? Ang lugar na to ay katulad ng nasa isip niya. Malaki, transparent, floor-to-ceiling windows at courtyard na puno ng mga iris. Ngumiti si Maddox at dinala siya sa loob ni Pamela. Ang mga dekorasyon ay presko at simple. May coffee machine sa likod ng wooden counter at iba't ibang uri ng mga coffee beans na nakalagay sa mga bote na nakapwesto sa wall cabinet. Natulala ng matagal si Pamela. Tumingin siya ng blanko sa lalaking nasa tabi niya habang binubulong niya. Nananaginip ba ako? Pinisil ni Maddox ang earlobe ni Pamela. Ngumiti si Pamela, halos tumalon siya kay Maddox at yumakap siya sa leg nito. Masayang masaya siya. Habi, nahanap mo ng lugar na to para sa akin. Biglang nagbagong ekspresyon ni Pamela nang mawalang pagkasabik niya. Bumitaw siya kay Maddox. May paghihinala sa kanyang mga mata na para bang may naalala siya. Habi, mahal ang lugar na to, hindi ba? Alam ni Maddox na itatanong ito ni Pamela, wala siyang sinabit, ngumiti lang siya. May hinala sa mga mata ni Pamela. Pwede mo bang sabihin sa akin ang katotohanan? Ano ba to? Tumingin at tahimik si Maddox kay Pamela. Biglang nakita ni Pamela ang komplikadong ekspresyon sa mga mata ni Maddox. Tumitibok ng malakas ang puso niya. Pinagpapawisan ng mga palad niya.
Matagal ko nang hinanap ang lugar na to at nakipagkasundo ako sa landlord ng ilang beses bago ko nakapag-rent at renovate dito. Nabigla si Pamela. Sinabi mo na gusto mo ng isang cafe. Naging maamo mukha niya habang ang mga daliri niya ay hinima sa mukha ni Pamela. Natatandaan ko to. Kaya nagkumpara ako ng ilang shop noong may oras ako at sa huli nagdesisyon ako dito. Dahil sa tingin ko'y bagay ito sa kagustuhan mo. Mababa ang boses niya at may paglalambing dito. Wifey, walang kayang gawin ng asawa mo. Pero gagawin ko lahat at magbabayad ng kahit na ano para makuha ang gusto mo. Napatalo ng puso ni Pamela sa sinabi ni Maddox. Hinawakan niyang kamay ni Maddox. Marami ka sigurong ginastos na pera, hindi ba? Medyo. Hindi siya maniniwala kung hindi ito sinabi ni Maddox. Kaya naisip ni Maddox na maging seryoso siya tungkol dito. Sapat ng perang nakuha ko mula sa mga competition, sa mga sahod at sa mga commission na nakuha ko nitong nakaraan. Sa totoo lang nakaramdam ng sakit si Pamela. Alam niya na marami siguro nakuha si Maddox mula sa mga competition. Ngunit galing ito sa dugot pawis ni Maddox. Hindi tinanggap ni Pamela ang sahod ni Maddox noong inalok ito dahil ayaw niyang kunin ang pinaghirapan ni Maddox. Gusto ni Pamela na tratuhin ni Maddox na mabuting sarili nito para magamit ni Maddox ang pera para sa gusto nito. Kahit kailan hindi niya naisip na gastusin ang pera ni Maddox. Ngunit ginastos nito ang pera nito sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na itabi mong pera? Tumingin siya kay Maddox na parang sinisisi niya to. Tinabi ko to para sa'yo, ngumiti siya. Ayos lang sa akin na gastusin to para matupad ang pangarap mo. Marami akong mga pangarap. Ngumuso si Pamela. Kaya mo bang tuparin ang lahat ng ito? Siyempre kaya ko. Mahigpit ang yakap ni Maddox kay Pamela. Binuon niyang ulo nito sa dibdib niya. Kasing liwanag ng araw ang ngiti ni Pamela, narinig niya malakas sa tibok ng puso ni Maddox. Hindi alam ni Pamela na gusto lang ni Maddox na maging mabuti. Para kung sakaling mabunyag ang pagkakakilanlan ni Maddox, hindi siya iiwan ni Pamela. Dinala ni Maddox si Pamela sa likod ng counter. Pinili niyang light roast coffee beans mula sa Emepa at nilagay niya ito sa coffee machine. Ako ang unang customer mo ngayong araw. Sinabi niya nakangiti, tumaas sa mga kilay niya. Isang black coffee please. Tumango si Pamela na nakangiti, siya ang personal na gumawa ng kape. Nagiging madilim ng kalangitan at binuksan ng mga ilaw sa labas. Ang puno na sycamore ay hinihipa ng hangin. Ang shop ay puno ng amoy na kape. Sumandal si Pamela kay Maddox, pinapanood niyang kalangitan. May ngiti na lumabas sa kanyang mga labi. Unti-unti tila naglalakad siya patungo sa makulay na pangarap niya. May isang maliit na lunch party na ginanap sa cafe pagdating ng weekend. Maraming araw silang nahihirapang mag-isip ng pangalan ng cafe at nagdesisyon sila na gamitin ang meron sila sa huli. Ito'y tinatawag na iris. May mga iris sa buong paligid ng courtyard, habang ang ibig sabihin ng bulaklak nito'y kaligayahan at pagmamahal. Sumisinag ang araw. Ang mga ulap ay nasa asul na kalangitan na parang mga cotton candy. At mararamdamang summer na. Si Zora ang unang dumating na may dalang regalo. Pumili siya ng chat dessert bago siya pumasok. Sinabi niya pa na babaunin niya ito para sa night snack niya. Gayon pa man ang makitang seryosong mukha ni Maddox. Napahinto siya sa pinto na parang isang dagang nakakita ng isang pusa. Anong problema? Humawak si Pamela kay Maddox at sinabi niyang nakangiti. Oo nga pala, hindi mo pa nakikilala si Miss Crawford, hindi ba? Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Hinila niya si Maddox papunta kay Zora. Nagkatinginan sila at nahirapan si Zora ang pigilan ng ngiti ng paparating. Darling, ito si Miss Zora Crawford. Siya nagligtas sa akin noon. Zora, itong aking, alam ko. Kumapit si Zora sa leeg ni Pamela at ngumiti siya kay Maddox. Etong asawa mo, si Denver Stewart. Hello, hipag. Walang emosyon sa mukha ni Maddox. Darling? Siniko ni Pamela si Maddox, tumingin si Maddox kay Zora bago siya tumalikod papunta sa counter. Para tignan ang temperature ng oven. Kumunot ang noo ni Pamela, nalito siya. Medyo nahihiya siya sa harap ni Zora. Hindi naman iisipin ni Zora na hindi siya welcoming, hindi ba? Zora, pasensya ka na sa kanya. Ngumiti siya at sinabi niya. Madalas ay seryosong asawa ko at hindi siya mahilig kumausap ng tao. Pero pagkatapos mo siyang makasama, mabait na lalaki siya. Tumango si Zora, pinipigilan ang kanyang tawa. Simula pa noong bata sila si Maddox sa isang buwisit na bata.
Para kay Uncle Nicolot ang poker face at tripper para sa ibang tao sa pamilya. Siya ay naging isang mabait na lalaki para kay Pamela. Mukhang ang kuya niyang naging magaling na para makuha ang puso ng isang babae. Gumawa ng isang baso ng milk tea si Pamela para kay Zora at sinabi niya sa asawa niya na bantayan ang oven bago siya pumunta sa porch para maglinis. Habang ang amoy ng butter ay lumabas mula sa oven, tahimik na lumapit si Zora mula sa likod ngunit tumalikod ng maaga si Maddox. Umalikip-kip siya habang nakasimangot. May matalas na tingin sa kanyang mga mata. Nabigla si Zora at mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Hi kuya." Kumunot ang noo ni Maddox at ngumisi siya. "Mag-ingat ka, ako ang hipag mo." Dumila si Zora at tumawa siya ng peke. Seryosong tingin ni Maddox. "Anong ginagawa mo dito?" Kasi sumagot ng inosente si Zora. "Nandito ako para i-congratulate ka. Bukod pa dito, sinabi ni Pamelang pumunta ako. Hindi ako pumunta nang walang imbitasyon. Wala akong pakialam kung libre yung pagkain mo." Sumimangot si Maddox. "Mag-ingat ka sa pananalita mo sa harap ng asawa ko. Kuha mo?" Oo na. Tumawa si Zora. "Ako ang batang kapatid mo, bakit naman kita ibubunyag? Ikaw si Denver Stewart at hindi natin kilalang isa't isa?" "Okay. Hi kuya, tapos na bang cranberry cookies ko? Kukuha ako ng 2 at iti-take out ng iba." "Bakit ang dami mong kinuha?" Tumingin ng masama si Maddox sa kanya. "Anong ibebenta namin kapag kinuha mo lahat? Masarap kasi, bakit ang sama ng tingin mo sa akin para sa ilang cookies lang? Hindi ko pa nakitang sumakit ang puso mo nung gumastos ka ng pera habang nagpapatakbo ng Crawford Group nung tinulungan mo si Grandpa. Paano naman ito naging pareho?" Gumulong ang mga mata ni Maddox, tumunog ang oven. Tapos na ang oras. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagkausap kay Zora at nagsuot siya ng mittens para ilabas ang tray. Lumapit si Zora na parang isang kuting na gutom, ngunit tumalikod si Maddox habang hawak ang tray. Nagkataon ng eksena nakita ni Pamela na siyang pumasok para maghugas ng kamay. "Honey!" Naalarma siya. "Anong ginagawa mo?" Agad na nagpanggap na malungkot si Zora at tumakbo siya patungo kay Pamela. "Pamela, hindi niya ako binibigyan ng cookies. Sinabi niya na marami daw akong kinakain." Tumingin na masama si Pamela kay Maddox, sumenya siya na ibaba ang tray. Tinikaw ni Maddox ang labi niya kahit na nakakatakot ang tingin niya. Sumunod siya at nilagay niya ang tray sa mesa. "Pamela, ang bango ng cookies mo. Pwede ba akong pumunta dito na mas madalas?" Pumayag si Pamela habang nakangiti at tumalikod siya para maghugas ng kamay. Binala niya ang asawa niya na itrato ng mabuti ang tagapagligtas niya. Habang nakatalikod siya, nakita ni Maddox na inasal siya ni Zora at binulong pa dito na nakangiti. "So, takot ka pala sa asawa mo." Sumagot din si Maddox ng pabulong. "Gusto mong maparusahan?" Tumawa ng masaya si Zora at kinagat niya ang cranberry cookie. Bumagsak ang mga crumbs nito. Pumunta si Pamela sa harap para magdilig ng halaman, kaya lumapit si Maddox sa kapatid niya na nakasimangot. "Maglinis ka ng kalat mo." Napatalon si Zora dahil sa biglaang boses. Inubos niya ang lahat na nasa bibig niya. Kahit na nagdadalawang isip siya, sumunod siya at kinuha niyang walis. Mula sa kuya niya sa huli naglinis siya. Sumuko siya sa otoridad ng kuya niya. "Kuya, magandang ginagawa mo ngayon ha?" Ang pangasar niya habang nagtatrabaho. "Ikaw ang greatest husband ng buhay, hindi ba?" Tumilan ng masama si Maddox sa kanya. Ngumiti si Zora at tinabi niyang natitirang cookies. Sabag pagkatapos niyang maglinis. "Kanino mo ibibigay ang mga to?" Ang biglang tinanong ni Maddox. Nabigla si Zora. Tahimik na humigpit ang hawak niya sa bag. Lintik, naghihinala siya. Kasi nag-isip ng kasinungalingan si Zora, ngunit sumingit si Maddox sa kanya. "Siguradong hindi lang ikaw ang kakain mag-isa." Nabigla si Zora at umamin siya na may malungkot na ekspresyon. "Ibibigay ko ito kay Ark." "Si Ark Tuazon? Bakit siya na naman?" Ang tingin ni Maddox ay medyo malamig at nagdududa. Ang huling beses na binisita siya ni Zora sa ospital, sinabi niya na sinamahan siya ni Ark sa Diangasas. Hindi niya maalala na may ganitong tao sa mga Crawford. Inisip niya nang mabutit na alala niya na ng lolo ni Ark ay matagal na nagtatrabaho para sa kanila. Madalas ay responsable sila sa paglilinis at hindi ito nagpapakita sa harap niya. Paano ang lalaking ito'y nakuha ang interes ni Zora? Malamig si Maddox sa tinanong niya. "Hindi pa siya bumabalik?" "Siyempre hindi. Paano ako mapapanatag kung mag-isa ako sa Diangasas?" "Nag-alala siya sa'yo?" Oo. Namumulang mukha ni Zora. Nandito siya para protektahan ako. "Kailangan mo magsama ng mga tao kapag lumabas ka.
Pero sa lahat ng bodyguard na meron ka, dinala mong isang hardinero? Kuya? Zora, tumingin na seryoso si Maddox. Alamin mong lugar mo't lumayo ka kay Art Tuazon. Bakit? Pahihirapan mo lang ang sarili mo, ang sabi ni Maddox. Hindi nararapat sa'yo ang lalaking yun. Lumayo ka habang kaya mo pa. Ang tinutukoy mo ba hindi magandang background niya? Nagalit si Zora. Paano naman kay ni Pamela? Tinatago mo pagkakakilalan mo't naging isang modelong asawa ka sa diyang gasas at pinipilit mo ko. Magkaiba tayo. Nagalit si Maddox. Pinigilan niya ang tono niya. Nandito siya para sa gulo. Zora Crawford, isang babala ito. 18 taong gulang ka pa lang. Dapat din nag-aaral ka sa halip na nakipaglandian. Lumayo ka na sa lalaking yon. Kung hindi akong haharap kay Ark sa oras na bumalik ako sa Centrolis. Ikaw! Natakot si Zora. Ang mga mata niya namula dahil sinagawan siya. Naramdaman niya na mali ang pagtrato sa kanya ngunit hindi siya nagdabog. Ngumuso siya. Hindi mo to gagawin kapag hinawakan mo siya. Sasabihin ko kay Pamela kung sino ka talaga. Tumingin ng galit si Maddox kay Zora ngunit wala siyang magawa. Dahil sa sinabi nito, pinunasan ng babae ang mga luha niya. Ano naman ngayon kung 18 taong gulang ako? Sino nagsabing hindi pwedeng magkaroon ng kasintahan ng isang 18 taong gulang? 18 ka rin noong nagkagusto sa'yo si Kelly Creamer. Zora! Ang nakakatakot na aura ni Maddox ay nagpalamig sa buong kwarto. Narinig lang ni Zora na malakas ang tibok ng puso niya. Yumuko siya at pinagdikit niya mga daliri niya. Kinagat niya ang mga labi niya. Hindi na ulit siya nagsalita. Sa oras na ito dumating si Pamela kasama sina Krista at Zubel. Nakasunod sa likod nila si Franco. Nandito sila para ipagdiwang ang pagbubukas ng shop. Huminga ng malalim si Maddox at ginawa niya lahat para ngumiti ng natural bago siya pumunta sa kanila. Mabait siyang bumati, mukha siyang isang host. Tumayo si Pamela sa tabi niya, maamot kahanga-hanga. Tumawa si Krista dahil sa umahangang tingin ni Pamela. Bumalik si Pamela sa sarili niya. Namulang pisngi ni Pamela, tinikom niyang mga labi niya. Tumakas siya papunta sa counter. Kulang pa ba kahit na araw-araw ka nakatingin sa kanya? Lumapit si Krista at sinabi niya, pero magaling ang ginagawa ni Denver dito. Nagbago na opinyon ko sa kanya. Basta't gumastos siya para sa'yo't hindi siya gumawa ng gulo sa labas. Tatanggapin ko siya bilang hipag ko. Sige. Ngumiti si Pamela at pinakita niyang menu. May gusto ba kayong drinks? Hindi muna. Nandito na bang lahat? May pasok si Connor ngayong araw. Pupunta siya dito pagkatapos noon para naman sa iba. Nandito na lahat ata. Tumawa si Franco nang marinig niya ito. Nagkataon na nagring ang phone niya at ang ngiti niya lumaki nang sagutin niya ito. Ang tao sa kabilang linya ay si Hinaro na siyang wala dito. Franco, sabihin mo sa akin na mali si M. Narinig ni Franco malakas na reklamo nang sagutin niya ang phone. Nakakahiya ba ako? Hindi niya ako pinayagang pumunta sa ganitong masayang okasyon. Ginawa ni Franco lahat para pigilan ang tawa niya at pinagaan niya ang loob nito. Ilagay mo sarili mo sa lugar ni M. Akala ni Pamela gusto mo siyang pagsamantalahan at napunta ka sa isang aksidente. Sino makakasabi kung matataranta siya kapag nakita ka niya? Malungkot si Hinaro na pabuntong hininga siya, namingwit siya sa malayo. Si M ang halimbawa ng girls before pals. Hindi mo rin to pwedeng sabihin na pilitan si Francong pigilan ng kanyang tawa. Mabait sa'yo si M, hinahayaan kanyang magbakasyon sa hotel niya. Malapit nang umungol si Hinaro. Isang bakasyon? Hindi ba't gusto lang siyang dalhin palayo ni Maddox? Kilala ni Maddox si Hinaro sa pagdala ng saya sa mga okasyon. Kahit na binalaan siya ni Hinaro na wag pumunta sa araw ng opening, hindi garantisado na si Hinaro hindi gagawa ng kalokohan dahil sa kagustuhan nito. Para hindi matakot si Pamela ang magagawa lang ni Maddox sa isang sakripisyong kaibigan niya. Magandang pinadala niya si Hinaro para magbakasyon sa Centrolis at pwede itong kumain at uminom ng marami sa hotel. Kahit ang Idarial dining ay para sa kanya lang. Ngunit ang katotohanan ay humigpit ang hawak ni Hinaro sa pangmingwit at tumingin siya sa langit. Dapat niyang sabihin ng pagkakilala niya kung marami siyang kayang gawin. Tignan natin sa huli kung sinong takot kay hipag. Ako o siya? Shh, tumahimik ka. Alam niya lang kung paano makuha ang mga babae. Kinagat ni Hinaro ngipin niya. Kukunin ko silang lahat sa Splendor Mountain ngayon at tignan natin kung anong gamit niya para makuha si hipag. Nabigla si Franco. Nagrereklamo si Hinaro kanina. Ngunit bigla itong sumigaw ng malakas. Hinaro,
Nabalisa si Franco. Ano problema, Hinaro? Hinaro, ano problema? Nakakita ba ako ng multo kanina? Ang pulubi na yon. Dumaan ito sa harap niya, ngunit ang mga mata't mukha na yun ay kamukha ni Maddox. Hinaro? Hinaro Bentacourt? Ang tawag ni Franco mula sa kabilang linya. Mabilis ang paglalakad ng lalaki na mapagtanto niya na may taong sumusunod sa kanya. Baka ang lalaki pamilyar sa lugar habang naglaho siya pagkatapos pumunta sa daanan sa bundok. Nakatayo si Hinaro. Nabigla siya tumintong paglalakad niya. Ang hot spring hotel ay hindi nalalayo sa Splendor Mountain. Sa kabilang panig nito ngunit ang lugar ay nasa gitna ng public na lugar. Hindi ito pagmamayari ng mga Crawford. Namimingwit si Hinaro sa lugar na hindi kasama mga bodyguard niya. Kaya hindi niya masundan ng lalaki kahit na gusto niya. Ang pulubing kinakalakalang basuri wala na. Oy, nilagay ni Franco isang kamay sa phone at sinabi niya. Hinaro, anong problema? Wala. Kumalma si Hinaro, tuminga siya ng malalim. Ibababa ko ng phone, may emergency ako. Kumunot ang noon ni Franco. Anong emergency ang meron ng lalaking yun? Maliban sa pakipaglandi sa mga babae. Ha, may nakita siguro siyang magandang babae kanina. Para naman kay Hinaro, sinabi niya sa mga tauhan niya. Sa oras na bumalik siya sa hotel, hindi ligtas sa lugar na to. May nakita na ba kayo na kahit sinong kahina-hinala? Tumingin ang mga lalaki sa isa't isa bago muling umiling. Gayunpaman may isa sa kanilang lumapit at sinabing, Mr. Bentacourt, ang parehong panig ay teritoryo po ng mga Crawford, habang ang gitna ay isang beach na hindi pagmamayari ng kahit na sino. Tinutukoy niyo po ba ang lugar na to? Sinampal ni Hinaro ang binti niya. Oo, hindi po namin binantayan ng mga lugar na to pero magsalita ka. Binasa ng lalaki ang kanyang labi. May sabi-sabi na may isang preso na kalaya nitong nakaraan at gumagala siya sa lugar na to. Wala po siyang trabaho at nabubuhay po siya sa pagpulot ng basura. Takot din po siya sa mga turista sa beach. Sumingkit ang mga mata ni Hinaro at naghinala siya. Kunin mo surveillance recording. Ang seryosong utos niya. Gusto kong recording ng bawat sulok. Walang anggulong hindi kukunin. Maaraw at ang magandang cafe ay masigla. Nagtimpla ng kape si Pamela at gumawa siya ng mga dessert sa likod ng counter habang nakikinig siya sa pag-uusap at tawanan ng mga kaibigan niya. Habang inaamoy ang mabangong lugar, napuno siya ng kaligayahan at ngumiti ang kanyang labi. May isang kamay na humawak ng dahan-dahan sa balikat niya. Tumalikod siya at nakita niya isang pares na mapagmahal na mga mata. Pagod ka na? Ngumiti ang lalaki. Iwan mo na to, ako nang bahala. Okay lang, humiling si Pamela. Kapag mas busy ako, mas masaya ako. May tali ng buhok sa kamay ni Maddox. Tumayo siya sa likod ni Pamela at mahinay niyang hinilang mahabang buhok nito. Oo nga pala, may mga bagay pa na kailangan mong kunin. Tumalikod si Pamela para tumingin kay Maddox. Kailangan mo bantayan ng cafe habang nasa trabaho ako. Ayos lang gumawa ng kape at milk tea. Ang mahalaga sa lahat ay walang poker face sa mukha mo. Kailangan mo matutong ngumiti kung hindi matatakot ang mga customer. Hindi ito kaya ni Maddox. Ngumiti niya, ngumiti para kay Pamela, ngunit hindi niya ito magagawa pa. Sige na, humawak si Pamela kay Maddox. Makipag-usap ka na sa kanila at ngumiti ka. Magsanay ka ng ngumiti. Walang masabi si Maddox. Honey, nakikinig ka ba sa akin o hindi?